Shamsu po. Tapos sa Mindanao po ako sa Pilipinas, sa Hingoog City. Salamat. Amen. Welcome sis. Sana hindi to ang una at huling makikita po namin kayo dito sa aming gawain. Amen. Maaari na po kayong umupo. Thank you. At tayo na po ay dadako sa sharing portion. Sino po ba ang mga pinagpala? Tinatawagan ko na po yung unang mag-share po ng kanyang mga pagpapala mula kay Yahweh El Shaddai. Meron po ba? Ayan po si Mami Cindy. Purihin po natin ang Panginoon. Nais ko lang pong ibalik ang papurit pasalamat sa ating Panginoon sapagkat ang naging lakad ko po sa Pilipinas, although talagang very, very hot po, ay successful po ang lahat. At alam po ninyo, napakabuti ng Diyos. 3 anniversary po yung aking inattenda ng El Shaddai. So of course, inaasahan po nila ang aking support. Subalit, nung umuwi po ako, sa katotohanan, ang baong kong peso is 65,000 lang, which is konting-konti lang yun na napakadaling maubos. Kasi po, inaasahan ko yung aking SS. Dahil hindi na nga po ako nagbaon kasi alam kong malaki na yung pera ko sa SS. So, nung mag-withdraw po ako, nagulat po ako, negative 300, ako pa ang may utang. So nalungkot po ako kasi wala akong pera, yung 65 lang. Yung 50,000 binayad ko sa t-shirts na pinamigay ko. So 15,000 na lang. Sandali lang, halo-halo lang yan, ubos na kaagad. So lungkot na lungkot po ako, pero sabi ko, Lord, I know you will provide. At talagang purihin po ang Diyos dahil marami pa po akong naibalik na peso dito. Sobra-sobra po ang kaloob ng Panginoon. Kaya talagang walang imposible sa Diyos. No? Lalo na't yung pag-uwi natin is para sa gawain ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. God is there to provide. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. At alam ng Panginoon na ang ginagawa natin is para sa Kanya. So nakatutuwa po at yung peso ko, pinapalitan ko pa sa worldwide kahapon. Kasi nga po, sobra-sobra talaga ang pagpapala ng Lord. Salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. We love you, Lord. God bless us all. Thank you. Amen. Sabi nga po sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Amen po ba? Amen. Ako rin po mag-share at ibinabalik ko lang din po yung papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai. Dahil po sa darating po nitong May 26 po, magbabakasyon po ako sa Pilipinas. At thanks God at ibinigay ni Amo na napakahabang bakasyon. Kaya thank you Lord. Binigyan po ako ni Amo ng 40 days vacation. Kaya thank you, Lord. Binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat sa Kanya. Amen. And, okay na. Tayo na po ay tumayo at tayo na po ay magpatuloy. Pangungunahan po tayo ng pambungad na panalangin na ihahayag po ni Sis Rio Ocasio at ng ating sa pangunguna po ng ating magbibigay po ng salita ng Diyos na si Brother Rod Banyares at ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Amen. We worship you, we glorify you, Lord, O God. Oh, hallelujah. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Manel Shaddai. Papurit pa salamat, pagsamba, pagluwalhati ang tanging binibigay namin sa iyo. Lord, una po sa lahat, patawad po sa aming managwang mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, sa iyo, sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo sa amin. Salamat, salamat, salamat po. Ama, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo.
Ang hindi namin magagawa ay magagawa mo. All things are possible to you, O God. Lord, ang iyong banal na espiritu, banal mong dugo, ang siyang bumalot sa amin, ang siyang bumalot sa lugar na to, Panginoon, na sa bawat pakikinig namin ng iyong banal na salita, Panginoon, ay siyang maghari, tumimo, ang siyang magbigay ng buhay sa amin, Panginoon, upang lalong mapatatag ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa iyo. Lord, ang iyong banal na salita na aming papakinggan ngayong araw na ito, na siyang magiging magpapatatag po sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga problema, mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Lord, pagpalain mo ang iyong isinugo dito sa bansang Hong Kong na iyong disciple, Lord God, na si Brother Rod Banyares, Lord God. Pagpalain mo ang kanyang labi ng bawat salita mo na kanyang ihahayag. Siya ay gamitin mo, Panginoon, upang matuto po kami, upang siya po ang magbigay aral sa mga salita mo para po sa amin. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng bawat pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang nakababatid ng bawat sitwasyon kung anong mayroon kami sa ngayon, Lord God. Kami po'y naniniwala at nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang gagawa ng paraan. Ikaw ang mangunguna, Panginoon, at mapagtatagumpayan namin po ito. Lord, ngayon pa lamang po, inaangkin na po namin ang gawain. Ngayong araw na ito ay tagumpay at tagumpay na rin po kami. Kayo sa iyo po namin binabalik ang papurit, pasalamat, pagluwalhati. To God the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta na ang mga anak ng Diyos? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Praise the Lord. Mga kapatid, inyayahan po namin kayo na itaas natin na ating mga kamay at anyayahan natin ang banal na Espiritu. We ask grace to defend the Holy Spirit. We love you, Lord. Hallelujah.
sa ating Diyos na buhay. Amen. Sige, ang mga kamay na yan, itaas mo sa Panginoon dahil Amen. ang mga kamay na yan, inaabot na ng Diyos. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. Handa na po ba tayong magpuri at sumayaw, umawit at umindak sa ating Diyos na buhay? Amen. Glory to God. Hallelujah. Ikaw ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ko nadama ang pag-ibig na totoo. Wala kang katulad, isisigaw sa buong mundo. Ang dakilang pag-ibig mo ay aawitin ko. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng bago kong buhay. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng bago kong buhay. Glory to God. Hallelujah. Ikaw ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo nadama ang pag-ibig na totoo. Wala kang katulad, isisigaw sa buong mundo. Ang dakilang pag-ibig mo ay aawitin ko. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng bago kong buhay. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng bago kong buhay. Araw-araw buhay ko'y binabago mo. Ako'y susunod, maglilingkod sa'yo. Araw-araw buhay ko'y binabago mo. Ako'y susunod, maglilingkod sa'yo. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng bago kong buhay. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng bago kong buhay. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng bago kong buhay. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan ng bago kong buhay. Amen. Praise the Lord! Nabitin ba kayo? Ang sarap pong sumayaw sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Glory to God. Magpatuloy po tayo sa ating pananambahan sa Diyos na buhay. Ayon sa aklat ng Genesis chapter 9 verse 17, sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Amen? Napakabuti ng Diyos. Hindi niya tayo binibigo sa ating sa kanyang mga pangako sa atin. Kaya Panginoon,
tanggapin mo po, Panginoon, ang munti namin. Pasasalamat sa iyo, O Diyos. Narito kami, Panginoon. Narito sa iyong harapan, O Lord Jesus. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng bagay, O Lord. Hindi mataros, hindi masukat ang iyong pagmamahal. Kaya, Panginoon, narito kami. Mga pangako mo, Panginoon, ay lagi naming isipin, isa sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo umasa, kaibigang tapat at sandigan.
Glory to God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. At patuloy ka namin, Ama, na dinadakila sa araw na ito. Amang banal, ang gawain na ito ay gawain niyo po. Kaya, Ama, dalangin ko po na patuloy mo itong samahan at pagpalain ang aking mga kapatid na walang sawa na pumupunta sa lugar na ito upang makinig ng iyong mga aral. Dalangin ko na sila ay lagi mong bigyan ng kalakasan at katatagan. Pagkaloob mo lagi sa kanila, Panginoon, na sila ay patuloy na magtagumpay. Dalangin ko, Ama, na tulungan ang bawat isa na magkaroon ng kalutasan ang bawat problema ang kailang hinaharap. At kung sila man ay may sakit at may karamdaman, Ama, dalangin ko na sila ay gumaling. Tunawin ang lahat ng sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan. At ipagkaloob mo lagi, Ama, sa aking mga kapatid na ito ang magandang kalusugan at kalakasan upang sila ay patuloy na magtagumpay sa bansang ito, Lord God. Panginoon, sa araw na ito ay aming aangkinin na silang lahat ay tagumpay at silang lahat ay pagpapalain mo. Banal na Diyos, samahan niyo po ang pangangaral ng iyong mga salita. Sundan ito muli ng himala upang ang iyong mga salita ay laging magbigay ito sa amin ng kalakasan at katatagan. At ito, Panginoon, ay magdala sa amin sa malaking pag-asa sa buhay. At inaangkin na po namin, Ama, na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po at sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon.
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At basahin uli po natin ang ating gospel sa araw na ito sa John chapter 16, verse 20 hanggang 23. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganganak na ang isang babae, siya'y malulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin po natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Yung palakpak na pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. So, ang dalangin ko lagi kay Lord na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. Ingatan niya kayo at lagi niya kayong bigyan ng kalakasan. Kasi marami kasi ngayon na after lang lagi sa pangmaterial na bagay. Yan ang marami sa tao. Maraming hindi dumadalo sa gawain kasi naghahanap ng pera. Dito raw sa El Shaddai walang pera. Hinihingaan pa. Kaya ayaw na magsimba kasi magbibigay ka pa ng ano sa mas yung offering at pagdating daw sa El Shaddai may sobre pa. Pero nakapagtataka naman kasi yung mga nananatili kay El Shaddai, yumayaman. Amen! Amen ba? Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid kasi ang Diyos na ating sinasamba, buhay at makapangyarihan. Amen. Huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa. Amen. Amen po? Amen. Ang tao ay hindi lang sa pera nabubuhay. At lalo't higit sa lahat, hindi lang sa pagkain nabubuhay. Amen. Okay tayo si Brother Rod, konti lang kumain. So, hindi tayo nabubuhay sa pagkain lamang at sa pera. Ang pera, mawawala, lilipas, mauubos. Pero maganda ang pakiramdam na kahit wala kang pera, kulang ang pagkain mo, masaya ka at maligaya. Amen. Bakit? Kasama natin si El Shaddai. Amen. Yun ang maganda doon eh. O, narinig niyo ba yung sharing ni Mami Cindy kanina? Umuwi siya ng Pilipinas, ganito ang kanyang dala. Ne-expect niya kasi may makukuha siya. O, bumalik siya dito, masaya pa rin, kahit nakulang yung dalang pinansyal. O, bakit? Kasi ang kaligayahan natin wala sa pinansyal. Na kay Lord ang ating kaligayahan. Amen ba? Kaya wag kayong mag-alala. Dalangin ko sa Lord, kayong lahat na tinawag ng Panginoon, ingatan niya lagi at kanyang pagpalain. Okay, makakaupo tayo at tayo ay makinig ng mabuti. Kasi may mga dating prayer partner daw, ngayon ay nagtitinda na lang para kumita ng pera. Pero kayo, naririto sa gawain ng Panginoon, masaya ang buhay. Masaya ba kayo? Sinong masaya? Kitang-kita naman eh. Kasi ang buhay sa Panginoon, kahit alam sa tingin ng tao, parang kasi ang tao pag after sa financial, para bagang laging kulang, nagkukulang, pero never magkulang ang Diyos ang supply sa atin. Pagka kay Lord ka nagtiwala, kay Lord ka umasa, magugulat kayo. Ikaw mismo ang mamamangha. Bakit? Kasi ang biyaya ng Diyos ay kusang dumarating.
Kaya sabihin mo sa iyong katabi, unahin mo ang Diyos. So, ini-encourage ko po kayo. Nagsimula kami nung Monday. Nag-outreach na po ang ating mga manggagawa. Wow. Nung Tuesday, kasama ko yung Tuesday group. Nakakatuwa. Ang saya pala mag-outreach, ano? Tapos, punta ka doon sa park. Doon kami punta sa may Ferris wheel, doon sa dulo. Sa tabing dagat. Ang daming tao doon. May concert eh. Sabi ko, buti bang concert nito? Libo-libong dumarating. Talagang dinudumog ng tao. Pero ang nakakatuwa naman, kapag mayroon kang naaakay, pabalik kay Lord. Yun ang nakakatuwa. Ang sabi kasi ng Bible, isang kaluluwa lang ang mailapit mo at maakay mo sa Panginoon. Libo-libong anghel ang nagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Maina yung palakpak para... Kaya inihintay ko rin yung Friday group, kailan kaya tayo? Huwag kayong mag-alala. Sabi kasi ng iba, ito lang kasi ang day off namin, tapos mag-outreach pa. Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi. Kapag ginawa nyo para kay Lord ang lahat ng bagay, gagawin din ng Diyos ang lahat ng bagay para sa atin. Kaya nung Tuesday, nakakatuwa, mayroon kami nadaanan doon sa isang tabi, isang Pilipina. Aba, ang pinakikinggan, praise and worship. Tapos nilapitan kagad ang isa nating kasama. Tapos ang tanong kaagad, anong araw ang day off mo? Tapos sabi niya, Tuesday. Akay kaagad. Kaya mamaya sabi ko, susunod, tanungin niyo muna kung Katoliko o hindi. Baka mamaya, born again niya. Tapos kanina ba yun, may kasabay naman kami ni sister sa elevator naman. Pagtanong niya kung ano ang relihiyon, Iglesia ni Cristo. Kaya hindi na siya umimik, okay. O kasi pag inakay mo yun, mag-aaway lang kayong dalawa. Tapos baka ikaw ang maakay. Pero nakakatuwa naman kasi ang purpose kasi ng God, itong gawain, yung mga talagang hindi pa naaabot ng salita ng Diyos, ay maabot sila. Kaya ang target natin, yung wala pang mga community. Yun ang target natin. Yung wala pa talagang sinasamahan, yung talagang solo flight na wala talaga silang sinasamahang community dito sa Hong Kong. Yun ang target natin na madala sila sa gawain para magkaroon sila ng community. Kaya yung aming naakay nung Tuesday, tuwang-tuwa sabi niya, lahat kayo sa El Shaddai. Sabi ko, oo. Ito naman nakakatuwa kasi habang kinakausap namin, yung sister kasama natin, workers, tapos ako nandito sa kabila, habang kinakausap namin, nakatitig sa akin yung sister. Sabi ko, sis, bakit? May dumi ba yung mukha ko? Tapos sabi ko, attend ka ha? Sabi, oo, attend ako. Yun ang nakakatuwa doon. Kaya dapat kapag nag-aakay tayo, yung mayroon kayong anting-anting. Na pag tinitigan ka, hindi na makalisa yung titig, So, yung Friday group, nawa mag-outreach din tayo para pagpalahain tayo ng Diyos, At kasama namin nung Tuesday, kasama namin yung mga choir din. Kaya sabi ko, nakakatuwa pagka talagang nagkakaisa. Pag tayo nagkakaisa, maniwala kayo. Hindi pwedeng hindi gumawa ng himala si Yahweh El Shaddai. So itong ating pag-aaralan ngayon, sabi dito, from sadness to happiness. So anong ibig sabihin, Brother Rod? Mula sa kalungkutan, patungo sa kaligayahan. Kaya pag malungkot kayo, pasasayahin kayo ni Lord. Kaya yung mga napupunta dito sa gawain na nalulungkot, pag alis, masaya na. Kasabi mo sa katabi mo, ang kalungkutan mo ay mapapalitan ng kasiyahan. O, sinong gustong lumigaya? O, sabihin sa katabi, manatili ka kay El Shaddai at tiyak liligaya ka. Amen ba? Kasi itong ating pag-aaralan, iba ito sa kanta ni Andrew Ang sabi kasi ni Andrew ganito, kung gusto mong lumigaya ang buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. Dito hindi. Kung gusto mong lumigaya sa buhay, hanapin mo si El Shaddai at ibigin mo ng tunay. Amen ba? At kapag si El Shaddai ang inibig mo ng tunay, tiyak liligaya ang iyong buhay. Kasi ang Diyos ang ating kaligayahan. So dito sabi ng Bible,
sa verse 20 ng ating binasa, pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan dahil o labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Sa ito sabi ng verse 20. Pagdating sa verse 21, ang sabi po ng Bible ganito, kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Sino po sa inyo nakaranas na ng mga anak? Sabi ng iba, sana ako din. Mayroon bang nanganganak na kangiti? O di ba wala? Yung iba pa nga, inaaway pang asawa eh. Sabi ko sa iyo eh. Sabi ko nga ng iba, ayoko na. Ay, after, wala pa nga isang taon, buntis na naman. So, ibig sabihin, walang nanganganak na nakangiti at nakatawa. Yung bawat nanganganak, siyempre, iniisip niya kung anong mangyayari sa kanya. Amin ba? Ay, yung iba nga, ang kasabihan ng iba, kapag ang babae raw ay manganganak, yung isang paa ay nasa hukay. Kaya mapalad yung nagsusurvive. Kasi wala naman talaga nakakaalam eh. Mayroon nga manganganak, papasok ng ospital, manganganak, tapos ang lakas-lakas, pero biglang magkakaroon ng problema. Pero nung panahon, yung mga lula ko pa, yung nanay ko, 12 kami magkakapatid, tapos ang nagpapaanak lang sa mama ko, hilot. Tapos yung hilot, hindi ko pa alam kung aswang. O di ba sa probinsya, uso-uso yan, di ba? Na kapag may manganganak, dyan na, parang bagang ma-aware ka kasi parang may aswang na dumarating. Yung iba naman, may nakakitang baboy doon sa ilalim ng higaan. Kasi ang higaan sa probinsya, nung araw ito hindi ngayon, kasi ngayon, ang gaganda na ng mga bahay sa probinsya. Nung araw, ang mga bahay sa probinsya, yung may silong, di ba? Kawayan, tapos may silong, tapos maglalatag ka lang ng banig, okay na. Ang sarap na ng pakiramdam at ang sarap na ng tulog. Ngayon, di ba, dekotsyon, tapos wala ng silong, kaya ang aswang wala mapuntahan. Kasi wala ng silong. Hindi katulad ng araw, ang sabi ng iba, yung aswang nasa silong habang may nanganganak. At mayroon silang minsan nakikitang baboy. Sabi ko, ngayon sila maging baboy. Pag hindi sila ibininta sa palengke, iwan ko lang. Lechon ang aabutin nila. So, pag nanganganak ang isang babae, talagang makikita mo yung hirap. Yung kanyang paghihirap. Ako naranasan ko yung wife ko kasi pagka ang wife ko ay manganganak, lalo yung mga huling anak namin, talagang nababantayan ko siya. Yung hirap na kanyang dinadaanan, para bagang ramdam na ramdam ko, sabi ko, Lord, hindi ko naman ginusto na magparami ng anak. Kaya lang dumami sila. Ano magagawa ko? Ako, Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo naman ang wife ko na makapanganak ng maayos. So kita mo yung kanyang hirap, at talagang hindi mo siya makitaan na nakangiti at maliwalas yung mukha. Sasabi niya, wow, mga anak na ako. Walang ganun eh. Sira daw ang mukha. O ngayon, mag-asawa pa kayo. Parang dinidiscourage yung mga dalaga. No? Hindi naman kayo dinidiscourage, kundi sinasabi lang natin kasi ito yung gospel natin ngayon eh. Na kapag ang isang babae ay manganganak, sabi dito, siya'y nalulungkot. Bakit siya nalulungkot? Kasi hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya. Malulungkot siya kasi baka mamaya matuluyan siya, ang asawa niya maghahanap ng iba. Kaya siguro ang prayer ng mga babae, pag manganganak, Lord, buhayin mo ako na itong asawa ko, hindi maghanap ng iba.
O, kasi totoo naman talaga yun na biyaya lang talaga ng Panginoon na nakakasurvive ang bawat nanganganak. Yung iba nga, pag nanganak, pagkatapos manganak, napaparalyze. O, di ba? Kaya biyaya ng Panginoon na talagang nagiging maayos ang babae kapag nanganak ng maayos. Pero sabi nga natin dito, ang isang babae pag nanganganak ay nalulungkot siya. Anong ang ibig sabihin ng gospel? Bakit ginamit niya ang bagay na ito? Kasi iniugma ito sa buhay Kristiyano. Iniugma ito sa ating buhay. Na tayo mga Kristiyano, hindi tayo natutuwa kapag may mga bagay na dumarating sa atin na hindi maganda. Katulad kay Jesus, di ba? Malapit na siyang harapin na siya'y mawawala. So parang pinauna na ng Panginoon sa mga alagad na malulungkot kayo. Lalo kayong mga naniniwala sa akin. Yun ang pinupunto ni Jesus eh. Lalo kayong mga naniniwala sa akin, malulungkot kayo. Bakit? Kasi uusigin kayo ng mundo. Uusigin kayo ng sanlibutan. Bakit ganon ang pangungusap ni Jesus? Kasi that time, ang nag-i-exist noon na relihiyon ay yung tinatawag niya na Judaism. Na kapag mayroong ibang grupo, ay magkakaroon ka ng problema sa mga Hudyo. Kaya noon, walang ibang grupo na nag-i-exist. Kaya nung dumating si Jesus, kapag ang Panginoon ay nagpapagaling, lalo sa panahon ng Sabat, yung panahon ng araw ng pamamahinga, ano ang laging sinasabi ng mga Hudyo doon sa mga pinagagaling? Sila po ay ihiwalay sa kanilang relihiyon. Kaya ang mga tao noon takot. Kasi ayaw lang mahiwalay. Kasi that time, para bagang ang relihiyon ng mga Hudyo, ang pinakamalakas na relihiyon that time. Dumating si Jesus, para bagang nagagalit ang mga Hudyo sa kanya, nagagalit ang relihiyon ng Judaism that time kasi maraming naging follower si Jesus. Kaya pinauna ng Panginoon sabihin sa kanya mga alagad na uusigin kayo ng sanlibutan. Mapupuot sa inyo ang sanlibutan. Kasi anong daladala ni Jesus? Katotohanan. Yun ang kanyang daladala. Kaya yung mga tao noon na tagasunod ng mga Judaism noon, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya yung lahat ng naniniwala kay Jesus ay dumaraan sa pag-uusig ng sanlibutan. Parang tayo ngayon, di ba, pag naniniwala ka kay Jesus, minsan yung mga hindi naniniwala kay Lord, pinagtatawanan tayo, pinagwiwikaan tayo ng hindi maganda, di ba? Tapos, kapag ikaw ay lumalakad ng matino at matuwid, pinagtatawanan ka ng mga taong makamundo, hindi ka nila maunawaan, uusigin nila tayo. Minsan nga, may narinig pa tayo eh. Oy, sister, baka lumagpas ka sa langit. O pag sinabihan ka ng ganon, anong sagot nyo? Na pag sinabihan ka na, oh sister, baka lumagpas ka sa langit. Kasi nagsimba ka na, mag-El Shaddai ka pa. O, di ba makakarinig tayo minsan, makaka-encounter tayo minsan ng mga salita na, o baka lumagpas ka ng langit. Anong sasagot nyo sa kanila? Hindi, ang sagot sa kanila ganito. Okay lang lumagpas sa langit para pag bumagsak, langit pa rin. Ang mahirap pag hindi ka umabot sa langit, pag bumagsak ka, impyerno ang bagsak mo. Amen ba? Amen. Dati, nung ako ay bago-bago pa lang sa gawain, kasi nga mahiyain ako eh. Nung araw. Ngayon, sabi sa Bisaya, wala na akong hiya. Kaya pag nagaya ng pagkain yung mga Bisaya, kwento nila ito ha, hindi ko kwento ito. Sila may kwento nito, hindi ako. Nagaya daw yung Bisaya magkumain. Oy, kain kayo, mga walang hiya. Sabi ko, bakit naman ganon? Sabi niya, hindi naman kasi yun ang tagang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kain kayo. Huwag kayong mahihiya. Kailang dating iba. Kain kayo, mga walang hiya. Kaya minsan marami nag-aaway sa salita, no?
Yung bang hindi naman masama yung kanyang gustong sabihin, maganda yung kanyang gustong sabihin, kaya lang yung pag-deliver, medyo mali. Tapos ikaw naman na nakarinig, sensitibo, nagtampo ka ngayon, nagalit ka. Sabihin mo, bakit naman ako sinabi na walang hiya? Marunong naman akong mahiya, bakit ako sinabihan ng ganon? Ngayon, ang gagawin mo doon, pag-aaralan mo muna kung anong klaseng tao ito, saan galing itong taong ito, ano ba yung ginagamit ng salita sa kanilang lugar, kasi tayo minsan nag-conclude kaagad. Amin ba? Talagang ginagawan kagad natin ng conclusion. Ay, itong sister na ito, walang mudo ito. Tawagin pa naman kung walang hiya eh. Hindi naman pala yung kanyang ibig sabihin. Ang kanyang intention ay maganda. Nang ibig pala sabihin, ang gusto niyang iparating, kumain kayo, huwag kayo mahihiya. Kaso ang dating iba, kain kayo mga walang hiya. Andyan ba kayo? Kaya sabihin mo sa katabi mo, paminsan-minsan, gamitin mo naman ang iyong pangunawa. Amen ba? Kaya minsan dito sa Hong Kong, dapat niyong unawain ang mga amo nyo kasi iba ang punto nila eh. Nag-uusap lang sila, kala mo galit. Sa Pilipinas mo gawin yun. O diba? So akala natin galit sila pero hindi natin alam, ganun talaga sila mag-usap. Hindi katulad sa Pilipinas, iba ang dating ng pagsasalita. May malambing, may pabigla-bigla, mayroong pagalit, pero hindi naman galit. Hindi katulad sa Iloilo, nakagalit na, ay patsyonta ka. Malambing eh. Na kahit papatayin ka na, malambing pa. Oy, kain ka lang dyan. Dahil pagkatapos, patsyonta ka. O mayroon naman na, o katulad sa Bicol. Sa Bicol, hindi lahat ng salita malambing. Mayroon ding dating na hindi maganda. Pero ang kanyang pagsasalita ay hindi naman ibig sabihin na galit. Kundi mayroong mga time na mayroong area na ang dating pagalit lagi. Oy, kumain ka na ba? O para mga ganun. Ikaw naman pag sensitibo ka, grabe naman ito, gugutom na nga ako, yung padating sa akin. O kumain ka dyan kung nagugutom ka. O parang kung hindi mo siya maunawaan, para bagang, grabe naman itong tao na ito, nag-aalok pero parang bastos. O, pero hindi naman sa bastos talaga, kailang yun talaga ang kanilang intonation. Correct. Amen po? Amen. Kaya sabi mo sa katabi, walang tampuhan. Bisaya lang. Kaya pagka mayroong nagtatampo sa'yo, sabi mo, Bisaya man ko. Ang katulad yung nag-platter sa atin, ano naman siya, taga-norte naman. Pag nagsalita talagang mataas magsalita. Iyon, ano lang talaga yun? Talagang yun ang kanyang natural na ganun magsalita. Ngayon, kapag ito naman yung maganda, pag may na-open doon sa sinasabi natin, napag-aaralan yan. Yan, napag-aaralan naman yan. Halimbawa, ako dati, ganun din ako dati, yung pabigla-bigla din, pero mula nung mag-asawa ako, ang taga-saway sa akin yung wife ko. Yun ang taga-saway sa akin. So, unti-unti kong pinag-aaralan. Paano ba? So, sabi ng wife ko, ganito. Tapos, ang mga word, yung choice of word. Nasabi ng wife ko, huwag kang gagamit ng ganito, ng ganyan, kasi medyo hindi magandang dating niya sa Tagalog. Sabi ko naman sa kanya, bakit naman yung ibang mga taga-ibang lugar, ganun din, hindi maganda ang dating sa Tagalog, lalo yung mga Kapampangan. May Kapampangan ba dito? Buti wala. O, tapos, diba? O pagka sinalita mo sa Tagalog yung nasa loko ang bula sa ilalim ng tulay, isulat nyo na lang, tapos itanong nyo sa mga Kapampangan kung ano ibig sabihin noon. Ayaw kong banggitin dito kasi ang dating hindi maganda. O, nasa loko ang bula sa ilalim ng tulay,
huwag nyo sa akin itanong nyo sa Kapampangan. O, di ba? O, sa Ilocano, o pag bumili ka ng sitaw, tapos lalaki ka, nagtitinda, dalaga. O. Kung Tagalog ka, baka sabihin, okay pala rito. Binibinta yung ano nila. O, di ba? May mga dating. So, ito, ang sabi dito, ang ating mga kalungkutan ay sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan. O, ibig sabihin, kapag mayroon tayong nararanasan na kalungkutan, sabi nga ng Bible kanina, yung babae pag nanganganak, nalulungkot siya. Ibig sabihin, sa kanyang panganganak, yun ang dahilan ng kanyang pagiging malungkot. Amen ba? Yung iba naman, nalulungkot kasi iniwan ng boyfriend. May boyfriend ba kayo? Wala. O, buti lang wala. Kasi yung iba nalulungkot kasi naghintay ng mahabang panahon. Tapos wala rin naman pala. O, para bang naghintay sa wala. So anong ibig sabihin ng Brother Rod? Totoo lang naman, may mga pagkakataon na yung umaasa ka, tapos wala ka naman palang inaasahan. O, di ba nakakalungkot yun? Umasa ka, tapos wala rin naman pala. Lalo kayo mga naririto sa Hong Kong, umaasa kayo na pag uwi nyo ng Pilipinas, mayaman na kayo. Tapos pag uwi nyo, hinahabol kayo ng mangingilang utang. Umaasa ka na pag uwi mo, may maiuwi kang pera sa pamilya mo kasi abroad ka. Kasi ang thinking ng mga nasa Pilipinas, pag galing kang abroad, mayaman ka, mapera ka. O kaya pag umuwi kang walang pera, nagtatago ka lagi sa bahay mo, na minsan pag uwi mo, ayaw mo balitaan ng iyong mga kapitbahay, umuwi ka na. Andyan ba kayo? O di ba, nakakalungkot na umaasa ka na isang araw, pag uwi mo, magiging masaya ka kasi nakapagpundar ka, marami kang naipundar, marami kang naiuwi, tas uuwi ka, bigo, kasi inaasahan mo, hindi mo nakamtan. So isa yan sa naging dahilan ng ating kalungkutan. Amen ba? So bakit natin ito tinatalakay? Kasi yung ating nararanasan, normal po yan. Hindi naman ibig sabihin na porque galing ka sa abroad, pag uwi mo, lahat makakamtan mo. Kaya mayroon tayong prinsipyo na kung hindi ngayon ang panahon para sa iyo, huwag mong isipin na lahat ng panahon ay hindi para sa iyo. Kung ang uwi mo ngayon ay medyo malungkot kasi wala kang maiuwi na pera, huwag kang mag-alala. Maaaring bukas, makalawa, sa isang taon, sa susunod na taon, pag uwi mo, tuwang-tuwa ka naman. Anong ibig sabihin noon? Minsan inaalaw ng Diyos ang mga bagay na pangyayari sa atin. Kasi alam niyo po, tingin mula sa katabi. Ayan. Tapos balik na dito ang tingin. O, di ba? Mayroong attitude ang Pilipino. Ang isang attitude ng Pilipino? Kayabangan. Tama ba ako? Makikiraan lang muna ha, baka sabi, ito si Brother Rod eh. Totoo naman, minsan ang Pilipino may kayabangan eh. Mag-uuwi ng pera. Pakain dito, pakain doon. Ang tanong ko sa inyo, nung mag-abroad kayo, kasama ba sila sa pangarap ninyo? Oh, hindi, di ba? Tapos pag uwi mo, kasama sila sa pakainin mo. Yung bang buong barangay pakakainin mo kasi siyempre pakikita mo, galing ako abroad. Hindi naman kayo nag-abroad para magyabang pag-uwi. Gising ba kayo? Kaya ako natuto na rin ako eh. Nakailang abroad na rin ako eh. Una kong abroad dito sa Macau. Tapos Taiwan. Tapos
yung Middle East, naikot ko halos lahat yan. Sabi ko, oo nga ano. Nung mag-abroad ako, ang dami kong dinaanang hirap. Yung iba nagtatawa sa akin. Tapos pag uwi ko, kasama sa pakakainin ko. Andyan ba kayo? Sabi ko, nung kayo umalis, may narinig pa nga ako. Huwag ka magbibilang ng itlog hanggat hindi pipisa. Nung araw hindi ko maunawaan yun, sabi ko, ano mga ibig sabihin nila? Ako tahimik lang naman. Sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan mga hiwaga na kalang mga sinasabi. Sabi ko, bahala ka na. Tapos pag uwi mo, manghihingi ng pasalubong sa iyo. Unang abroad ko, wala, nauwi sa pag-aaral ng aking mga anak. Nilagay ko sa isang educational plan para sa pag-aaral ng aking mga anak. Tapos nagsara yung educational plan na yung pinaglagyan ko. Wala na ako nakuha. Sabi ko, inipon ko para sa anak ko. Yung anak ko tapos na, may trabaho, may business na. Hanggang ngayon, wala akong makuha kahit 5 doon sa inipon ko na yun. Kaya ba na may nag-aalok sa akin? Ako, no. Wala na kako. Dinaanan ko na yan. Kaya, minsan, hindi lahat ng bagay matutuwa tayo. May mga kalungkutan na marating sa atin. Pero ang maganda doon, sinabi ng Biblia, ang kalungkutan nyo ay mapapalitan ng kaligayahan. Na ibig sabihin, kung ngayon hindi ka tagumpay, huwag mong isipin lahat ng panahon ay hindi ka tagumpay. Bakit? Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ngayon, ang buhay mo ay nakakaranas ng hindi magandang bagay. Sa mga susunod na panahon, magtiwala ka. Ang buhay mo ay ilalagay ng Diyos sa magandang kalagayan. Kaya pag mayroong mga kabiguan, mayroong mga tayong inaasahan na hindi natin nakakamtan, huwag kayong mag-alala. Maaaring magdulot sa inyo ng kalungkutan ngayon yan. Kasi iniisip natin, Lord, gustong-gusto ko ng ganito pero hindi nangyari sa akin eh. Parang mga dalaga. Lord, gustong-gusto ko makapag-asawa pero hanggang ngayon wala pa. Mayroon niya ako nakita sa post sa Facebook. Nakasakay sa sasakyan. Tapos sabi niya, sana, susunod, kasama ko ng lalaki dito sa sakyan na ito. Nangangarap. Andiyan pa ba kayo? Amen. Nangangarap sa dilim, nakatulala sa hangin. Alam niyo po, nakakatuwa kasi yung Huwebes, parang katulad nyo rin, marami din eh. Kaya nakakatuwa, dumadami kayo eh. Bakit ibang kaligayahan dito kay El Shaddai? Pag dito kayo, maniwala kayo. Higit kayong nakatagpo ng ginto sa buhay. Amen ba? Kaya wag na kayong lalayo kay El Shaddai. Sa mundo, pag nalungkot ka, tuloy-tuloy yon, mauuwi ka sa pagpapakamatay. Bakit? Walang mag-a-advise sa'yo. Lahat na mga kausap mo, lalo kang malulungkot. Pero dito, pag nalungkot ka, paglabas mo sa gawain, masaya ka. Amen. Bakit? Iba ang dulot ng salita ng Panginoon. Ang dulot ng salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan sa ating lahat. Amen, Amen po ba? Amen. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, sabi nga natin kanina, bakit may kapighatian? So ano ang mga pinagmumulan nito? Sabi natin kanina, minsan yung mga kabiguan sa buhay, na minsan may inaasahan ka pero hindi nangyayari sa iyo. Pero huwag kayong mag-alala, lahat ng mga bagay na kabiguan, pagdating ng araw ay papalitan ng Diyos ng katagumpayan. Kaya sabihin sa katabi, huwag ka nang malulungkot pa.
Amen po ba? Huwag ka nang mangangamba. Sabi ng mga kwes sa akin, binabago mo lang ang lyrics eh. Ano pa yung mga pinanggagalingan ng kalungkutan? Pagkalito. Ang tao pag nalilito, hindi masaya eh. Amen ba? Nalilito eh. Hindi alam kung sino eh. Nung araw may manliligaw naman. Kaso nalito, hindi alam kung sino. Hanggang sa parehas na wala. Wala na tuloy. Ako nung humingi sa Panginoon, ang sabi ko nung kay Lord, kasi nung ako ay nag-serve kay God, nagkaroon ako ng covenant kay Lord. Sabi ko, Lord, hanggat hindi ako umaabot sa edad na ito, hindi ako manliligaw. Tapos, ang gaganda naman kasama ko sa choir noon. Ang gaganda talaga nila. Tapos, gustong-gusto ko yung isa, pero wala akong magawa. May covenant ako kay Lord eh. Tapos, nararamdaman niya, gusto ko siya talaga. Kaso, ang prayer ko kay Lord, ito, Panginoon, pagdating ko ng 25 years old, ibigay niyo po sa akin ang mga kasama ko sa buhay. Ito na ngayon. No, kaya mag-25 years old na, na-assign ako ng Baguio City. Pagdating ko doon, eksakto doon ako inabot ang aking 25 years old. Nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ito na po yung edad na hiningi ko sa iyo. Bigyan mo na po ako ng mga kasama sa buhay. May dumating. Nag-aaral sa Baguio. Yung wife ko ngayon. Sabi ko, Lord, siya na ba? Tapos naging ako na kay Lord ng sign. Sabi ko, Lord, bukas iayain ko siyang mamasyal. Pag siya'y sumama, ibig sabihin, siya na. Pagdating sa pag-ibig talaga. So tinawagan ko siya ngayon, gabi, tinawagan ko siya. Sabi ko, sis, pwede ba kitang makasama bukas mamasyal? O, sis pa siyempre, hindi ko pa siya eh. Sabi niya sa akin, oo naman. Sabi ko, wow, pumayag. Ito na ngayon, nung namamasyal na kami, sabi niya sa akin ganito, bakit akong napili mong isama mamasyal? Sabi ko, may usapan kasi kami ni Lord. Ang sabi ko sa kanya, bigyan niya na ako mga kasama sa buhay. Hindi na nagpasikot-sikot pa. At ang sabi ko sa kanya, yayahain kitang mamasyal. Ngayon kapag pumayag ka, ibig sabihin, ikaw ang ibinigay ng Diyos sa akin. Pero ito ang sabi ko sa kanya. Huwag mong panghawakan yung aking salita. Mag-pray ka kay God kasi ang Diyos ang mangungusap sa iyo. Ngayon, kung anong ang sagot ng Diyos sa iyo, sabihin mo sa akin. Ito na gabi. Patapos namin masyal, uwi na siya, ako uwi na rin sa office. So gabi na, hindi raw siya makatulog. Kinamagahan, bumalik sa akin sa opisina. Sabi niya, hindi ako makatulog. Kaya ko, bakit? Para daw binubulong ng Diyos sa kanya, kailangan ko raw siya. So sabi ko sa kanya, so paano ngayon? Tayong dalawa na. Ang sagot naman niya, ano magagawa ko? Kung ang Diyos na ang nagtakda sa ating dalawa. O, kaya ngayon, kaming dalawa magkasama. 7 ang anak namin. Tapos, ang maganda roon, wala siyang trabaho, mula nung kami ay mag-asawa, hindi ko siya pinayagan magtrabaho. Sabi ko, sa mga bata ka lang. Tapos ako nang bahala sa pangailangan natin. Ang sabi niya sa akin, kaya mo ba? Sabi ko, kaya ni Lord yan. Amen po. O, ngayon nakatapos sa mga bata. Naging engineer sila. Nawalang trabaho yung aking asawa. Yun ang biyaya ng Panginoon. Amen ba? Kasi, pag ang Diyos ang talagang nagbigay, talagang patutunayan niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang nalilito.
Kasi yung iba humihingi sa Panginoon. Pag dumating, ayaw naman. Ay, sino ba masusunod? Ang Diyos o ikaw? Eh kung humingi ka sa Panginoon at may dumating, ay huwag kang namimili. Amen ba? Magpe-pray ka, nabigyan ka, tapos may dumating, aayaw ka naman. Parang yung nagpa-pray over sa akin at humingi. Ngayon, nung hindi niya gusto, sabi sa akin, Brother Rod, pwede bang isauli? Kaya sabi ko sa kanya, ang pagkasauli, hindi mo na ako kasama dyan. Ikaw nang bahala. Sa paghingi, kasama mo ako. O kaya, isa po sa kalungkutan ng tao, yung pagkalito. Hindi niya alam sino. Hanggang sa dumating ang panahon, wala na. Dinadaan ko lang po kayo sa love story. Pero minsan, marami ang nawawalan dahil nalilito minsan sa trabaho. Akala ko, Lord, magandang amo, mabait. Bakit ganito? Amen ba? Hindi naman, Lord, ganito ang gusto kong trabaho eh. Hindi ganito, Lord, ang gusto kong amo. Kapag hiningi mo kay Lord, anong klaseng among ibigay sa'yo, tanggapin mo. Kasi hiningi mo yan sa Diyos eh. Huwag kang malilito. Lord, talaga bang galing sa'yo ito? Baka bumaba sa cross ang Panginoon, tadyakan tayo. Sabi ni Lord sa'yo, hingi-hingi ka ngayon, tapos ngayon, ayaw-ayaw ka. Amen po ba? Tapos, ito na ngayon, malulungkot ka ngayon kasi, Lord, humingi naman ako sa'yo, binigyan mo nga ako, pero ito na, ang lupit-lupit naman ng amo kong ito. Tinitis ka lang ni Lord dyan. Tinitingnan ng Panginoon kung ikaw ay magtsatsaga, magtitiis. Bakit? Kasi walang nagtitiis, walang nagtsatsaga na hindi pinagpapala ng Diyos. So anong ibig kong sabihin mga kapatid? Ano man ang bagay na hiningi mo sa Panginoon, huwag kang malilito. Amen. Bakit? Hindi naman lahat ang hinihingi natin eh. Magiging masaya tayo eh. Minsan, mayroong mga pakiramdam na hiningi mo kay Lord, dumating sa'yo, tapos hindi ka masaya. Tama ba? Andyan pa ba kayo? Kasi, hindi naman tayo ang masusunod eh. O di ba yung, kung kayo may mga nanay na, may mga anak kayo, minsan di ba may ginagawa ka sa anak mo na hindi nagiging masaya ang iyong anak? Pero ang ginagawa mo sa anak mo ay sa ikabubuti ng iyong anak. Tama ba ako? Pero minsan, ang anak mo, susumbatan ka. Sabihin, pinanganak mo ko sa mundong ito, tapos ganyan gagawin mo sa akin. O, ako nakaranas din sa ganyan sa anak ko. Tungkulin mo pag-aralin kami. At wala kaming pananagutan sa inyo. Hinayaan ko lang kasi ang gusto ko, magkaroon sila ng magandang buhay. Maging maayos ang buhay nila. O, nung mag-matured, doon nila naiintindihan unti-unti. Amen ba? Amen. Kasi hindi naman lahat ng gagawin mo sa anak mo, matutuwa sila sa iyo. Ganon din ang Diyos. Hindi lahat ng gagawin ng Diyos sa atin, matutuwa tayo. Kaya wag nating sasabihin na lahat ang ibibigay ng Diyos, lahat maganda, lahat mabuti. Humingi ako ng amo sa Kanya, ang ibibigay sa akin, mabait na amo. Minsan, opposite po yun, kabaliktaran. Humingi ka ng mabait na amo, bibigyan ng masungit na amo. O, kasi nga doon titistingin ka ni Lord kung may tiwala ka sa Kanya. Kaya minsan, ang kalungkutan na ating nararanasan ay bunga ng ating pagkalito. Akala natin hindi ito ang kalooban ng Panginoon, pero ang hindi mo alam, yung pala ang gusto ng Diyos para sa iyo. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magtiyaga ka lang. Manatili ka lang. Pagdating sa dulo, tiyak, magiging maligaya ka. Amen ba? Tayo na kayo. Para bagang, maligaya ka ba sa iyong katayuan? Ang buhay mo ba ay may kalungkutan? Tumawag ka sa Kanya at ika'y tutulungan. Doon lang muna tayo.
Hawakan na po ninyong mga dadalahan nyo. Alam ko naman sa susunod, nasa ano na ni Brother Jeff yun. Okay, everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. My dear brothers and sisters, ano man ang mga kalungkutang nararanasan natin ngayon, maniwala kayo, ang lahat ng iyan ay mapapalitan ng kagalakang galing sa Diyos. Dahil kailanman, hindi papayag ang Diyos na tayo ay manatili sa kalungkutang ito. Kaya pikit mo ang iyong mga mata at patuloy kang dumulog at lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hindi ko na hinahangan ang yaman ng mundo. Yes, Lord Jesus. Pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, inanasan ang buhaw na puso ko. Hindi ko na hinahangan ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, inanasan ang buhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, ika't ikaw ang higit kong kailangan. Hindi ko na hinahangan ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, dinanasan ang uhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Salamat po, Lord, sa araw na ito. Panginoon, dalangin ko lagi sa iyo na patuloy kang kumilos sa gawain na ito. Na ang bawat dadalhin mo sa gawain ito, Ama, ay katagpuin mo lagi ang buhay. Tulungan mo po sila. Lalo na ang aking makapatid na naririto ngayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, pagpalain mo ang buhay ng aking makapatid na ito. Samahan mo lagi sila, lalo na sa pagtatrabaho nila sa bansang ito.
Ama, ibigay mo lagi sa aking mga kapatid na ito ang tagumpay. Bigyan mo lagi silang kalakasan at magandang kalusugan. Ilayo sila, Ama, sa lahat ng sakit at karamdaman, lalo na sa lahat ng gawa ng kaaway. Ingatan mo ang bawat isa at pagpalain mo, Lord God, ang kanilang mga amo na gamitin silang biyaya at pagpapala sa aking mga kapatid na ito. At gamitin mo rin po, Ama, ang bawat isa na naririto ngayon na maging biyaya at pagpapala sa kanilang mga amo, Panginoon. Lord, salamat po at nananalig kami na sila, Ama, ay patuloy na magtatagumpay. At kung anuman ang kanilang mga pangarap, nananalig kami na isang araw, Lord, ito ay mangyayari sa buhay po namin. Dahil wala pong mahirap at walang imposible sa iyo. Lahat ay magagawa mo sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Ama, sa araw na ito, inaangkin na po namin, lahat ng mga may problema ay pinalaya mo na. At lahat ng may sakit at may karamdaman ay pinagaling mo na. At inaangkin na po namin, Ama, lahat ng hawak ng kamay na ito ay pinagpala mo na sa araw na ito. Lord, naniniwala din kami na ang lahat ng naririto ngayon ay answered prayer na. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, at ingatan mo rin po, Ama, ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila at abutin lagi ng iyong biyaya. Iligtas lagi sila sa lahat ng gawa ng kaaway. At naniniwala kami na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa aming buong pamilya. At pagpalain mo rin po, Lord God, ang aking mga kapatid sa lahat ng kanilang mga pangailangan sa buhay, spiritual and financial, Panginoon. Salamat, Ama. At inaangkin na po namin na sa araw na ito, kaming lahat ngayon ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalaman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Manatili po tayong nakatayo at dasalan natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay,
maging sa gagawing biglaang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salangtayin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang nito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang dilig. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, siya bibigay niya. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinin mo na. God bless us all. We see you next Friday and see you tomorrow sa Sicon Sacred Heart Church.